6:13 mga tol. Meron na tayong pasahero mga tol. Papunta tayo ng unang biyahe ngayong pasukan. So 391 sa akin mga tol at papunta siya ng dito sa may Bikutan mga tol. Ayan Bikutan. SM Bikutan mga tol. So ayan, puntahan na natin mga tol. Game, unang biyahe mga tol ngayong pasukan, Lunes 6:13 tayo nagumpisa. Game 7:10 mga tol. So nandito na tayo sa Bikutan. SM Bikutan. Dito kasi yung pasahero natin mga tol bumaba. So pinasukan ulit tayo ng booking mga tol papuntang Taguig yata ito. So ang halaga niya ay 398. Ayan. Tapos papunta siya Taguig mga tol. So susunduin natin siya dun sa 1.1 km mga tol ang sunduin natin. Traffic mga tol. Bali 4 minutes 1 km mga tol. Sana dumaan to ng Skyway. So ayan mga tol. So ayan lang mga tol. Yung pasahero kanina, yung unang pasahero ko, grabe amoy sigarilyo mga tol. Binuksan ko yung binuksan ko yung bintana. Yan. Tapos ang lakas pa magpatugtog ng cellphone. Nanonood yata ng TikTok. So, sinita ko siya. Sabi ko sa kanya, sir baka pwede hinahinaan yung cellphone. So ganun lang mga tol. Kasi may mga ibang pasahero kasi pag sinisita mo, nagagalit tapos i-rate ka ng 1 star. Kaya pagka ganun mga tol, may mga na-encounter kayong ganun, nasita nyo, tapos nakita nyo sa kanila medyo sumama yung loob. So unahan nyo na ng rate. Dito kasi kay Grab mga tol, kapag pag drop off mo dyan, may lalabas na rating. Pwede mong i-rate yung pasahero mga tol. Ni-rate ko siya 1 star. Grabe, amoy sigarilyo talaga. Binuksan ko yung bintana. Hindi talaga kaya kasi yung sasakyan kasi namin o natin, kulob to. Amoy mo talaga mga tol. Grabe, sakit talaga. Hindi kasi ako naninigarilyo. Kaya ramdam ko sumisip yung dibdib ko. So, ganun lang mga tol. Yan, sunduin na natin yung pasahero natin papuntang Taguig. Yo, what's up sa inyo mga tol? Kumain nga pala ako dito sa KFC. So bali may pumasok sa akin na booking. So ito mga tol. So yung mga tol sa KFC, habang kumakain ako dito sa KFC, may pumasok sa akin na booking. So ito mga tol, 84 pesos mga tol. Malapit lang yan. Mga nasa 1 kilometer lang yan mga tol. Pwede na rin pangkape din. So yung mga tol, puntahan na natin pasahero natin. Andito lang daw siya. Andito lang yung pick up mga tol. Dito lang talaga. So yung mga tol, puntahan na natin. So yung mga tol, andito na tayo sa BGC at naibaba na natin yung pasahero natin mga tol. So andito tayo sa BGC. Ganda dito sa BGC Coming building. So 12:39 mga tol at kumain na rin ako. So bali naka 2,073 na tayo mga tol. Ay hindi, 2,167 na tayo mga tol. Yan, bali nag-upisa tayo ng, tingnan natin alas 6 tayo nag-umpisa tapos alas 12 na. So ayun lang mga tol. Grabe. At eto na nga, pupunta tayo ng Palartane dito sa may Acacia Estate. Kasi dito kasi sa BGC napakadalang ng pasahero dito. So ang ginagawa ko pa dito, nagsiset destination pa ako pa na Cavite para pasukan tayo ng pa-airport o kaya pa MOA. So lagi nyo tatandaan, huwag kayo magpapaubos ng set destination. Dapat magtira kayo ng isa para makauwi kayo. Kasi pag hindi kayo nagtira ng isa, wala, di kayo makakauwi. Lalayo at lalayo kayo. Ganun po. Ngayon gagawin natin, pupunta tayo sa Acacia Estate dito sa may Palar Village. Doon kasi mas maganda mga tol, maraming doon pasahero doon. So ayun lang. 12:43 na mga tol. So pinasukan na ulit tayo ng booking. Malaki-laki to mga tol 632 sa akin. So yung set destination ko mga tol, gumana. So papunta ito ng Cavite mga tol Kawit, Noveleta, sa may Kawit na to mga tol, Cavite. So ayan mga tol, pupuntahan ko na to, sayang. So ayan, gumana yung set destination natin. Time check 1:38 PM mga tol. So nandito na tayo mga tol sa drop off location. So the drop ko na. So bali 932
933 po ang kanyang binayaran plus po yung toll gate. So sagot po ng passenger yung toll gate mga tol. So bali ang napunta sa akin ay 825 at ang binayaran niya ay 933 plus itong 108 mga tol. Wala na yan, totally na yan. So yan, dito na tayo. Ayun, abang-abang na lang tayo mga tol. Pag nandito ka sa Cavite, so ang may papayo ko sa inyo, wag na wag kayong wag na wag po kayo mag-set destination. Hayaan nyo lang kung saan may pumasok. So ayan, bali mga tol, dito gagapang na ako dito mga tol sa Service Road. Yan, dito sa Trinoma, dito. So maraming booking dito sa may Bacoor mga tol. Ito yung area na yan, dami pong Chinese dyan sa area na yan. So ayan, puntahan na natin. So yung mga tol, kinita pala natin ngayon 139 na. So kinita natin ngayong araw na to ay 2,799. So bali naka 2, sabihin natin 28. So ayan, 28, 12 na lang mga tol. Kota na tayo, pwede na tayong umuwi. So ayan, gapang na tayo papuntang Bacoor. Ayun na nga mga tol, nakaano na tayo, nandito na tayo sa Cavite. So ang gagawin ko ngayon, gagapang na ako papuntang Bacoor. Pangit ko yan. Pangit ang tsura ko. Ito yung tsura ko. Ayan. Gapang na tayo papuntang Bacoor mga tol. Nga pala, may babala nga pala ako sa inyo para tumagal kayo dito kay Grab. So unang-una mga tol, ang gagawin nyo, wag na wag po ninyong tatanungin o wag na wag po kayo makikipag-usap na tungkol sa personal sa mga pasahero mga tol, kasi may mga ibang pasahero kasi na masisela na kapag na-report kayo, matik ban po yan. Yan, kasi meron kasi tayong tinatawag na Privacy Act 2012. So wag na wag po kayo magtatanong sa mga personal sa inyong mga passenger. So ayun mga tol. Tapos ang isa pa, wag na wag po kayo mamamangka sa dalawang ilog. Yan, kung anong apps kung anong apps meron ka ngayon na ginagamit na binabiyahe mo ngayon, mag-stay ka lang doon. Halimbawa sa akin, Grab. So kailangan mag-stay lang ako sa Grab. Bawal po akong paano po balik yata ako? Wait lang mga tol, naliligaw yata ako eh. So yun lang mga tol, yun lang yung tatandaan nyo lang doon. Dahil sa Grab mga tol, sapat na yung Grab para matustusan yung pangangailangan mo. Panghulog na sasakyan, pangkain, budget, kung minsan pati panluho, sapat na po yan kay Grab mga tol. Kaya na po kitain yan. 2:41 PM mga tol. So galing tayong Cavite. So nag-drop off tayo dito sa may 5-star dito sa Pasay mga tol. So sa awa ng Panginoon, pinasukan ako ng booking mula Cavite hanggang dito. So ngayon mga tol, kung titingnan natin yung ating kinita, nagpatay muna ako ng apps kasi baka pasukan tayo ng booking. So bali naka 3,211 tayo mga tol. Yan, 3,211 at nakakatumpas doon 12 booking mga tol. Yan, okay. So ang gagawin ko mga tol, gusto ko nang umuwi. Kota na to mga tol. So ang gagawin ko, magsiset destination ako mga tol. Pupunta ako ng Terminal 2. Ito. So ayan, set destination ako mga tol. Uwi na ako. Ayan, bali makakauwi ako nito mga alas 5, mga ganun. Uwi na tayo, kota na tayo eh. Medyo maganda ang biyahe natin ngayon, puro long ride, no? Kaya uwi na ako kasi grabe ang traffic na ito mamaya Lunes. Ang grabe ang traffic Lunes at saka Biyernes. So kailangan bago mag rush hour dapat nakauwi ka na. Kasi minsan lugi talaga sa biyahe, lalo na yung pipick up ka ng pasahero. No, pipick up ka ng pasahero 1 kilometer. Minsan inaabot ng 30 minutes yun. Pick up location lang yan, pipick up ka na, tapos bukod pa dun sa hatid
Kaya grabe talaga pasakit talaga. Kaya yung iba kinatsagaan na lang nila para kumita. Kasi iba kasi tanghali na bumiyahe. 3:20 na yung mga tol. So natin ko na yung pasahero ko galing Terminal 3 dito po sa BGC Shangri-La mga tol. So bali naka na tayo 3,400 na tayo. So 600 na lang, mga 4,000 na ako. Magantay tayo ng booking. So ganun lang. Okay na. Pambira may pumasok agad So yun, kunin na natin to. May pumasok agad mga tol. Kalain mo yan. Pachamba pa. So dito lang ang pick up. Ayan 300 meters lang. Bali papunta siya ng ayan na, okay na. Uwi na ako mga tol. Sa One Oasis to mga tol. Ayan, countryside. Okay na. Alis na tayo at punta na natin yan. Baka kunin pa lang iba. 4:09 mga tol. Nandito na tayo sa drop off location at ibaba na natin. So bali meron siyang ganito mga tol. So hindi nagagana yung set D ko niyan. Ayan. Accept ride in Metro Manila only 4 PM hanggang 5 PM. Ayan. So magkakaroon ako dyan ng magkano ba? 240 bonus mga tol. Ayan. So bali uwi na ako mga tol. Hindi na ako mag-ano. Uwi na ako. So ayun lang mga tol. Uwi na ako. Eto na, uwi na ako. Dahil nakakota na ako, naka 3/7/27 ako ngayong araw na to, Lunes. Bali nag-umpisa ako ng alas 6 at nag-end ako ng biyahe ng alas 4. So 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, alaw na alas 2, alas 4. 10 hours mga tol. So hindi na ako nagpapagabi kasi nga minsan sa traffic sa gabi nalulugi ako. Grabe, minsan naabot ako ng 2 oras sa halagang 300 o 400 pesos lang. Naiipit ako sa traffic. Kaya uwi na lang ako, papahinga ko na lang yung mga oras na yan para bukas maaga ulit ako babiyahe. Ganun lang, ikot-ikot lang. Maaga ka babiyahe, maaga ka uwi, maaga babiyahe, maaga. Kasi pag nagpagabi ako, makakauwi ako niyan late na. Makakauwi ako ng alas 10 o alas 9. Siyempre kakain pa ako nun. Hindi naman po pwede na pagkatapos mong kumain matulog ka na kaagad. Ano yan, baka bangungutin ako nun. Kaya yun lang. Pagka mag-aantay pa ako ng 2 to 3 hours para matulog. So late na. So resulta, tatanghaliin ulit ako ng biyahe. Kaya ito ang ginagawa kong routine mga tol, para maaga ako umuwi. Pagdating ko sa bahay, mula dito hanggang bahay nasa 2 kilometer mga tol, 2 to 3 kilometer. So pagdating ko sa bahay, sabihin natin mga alas 5 sa bahay na ako. Kakain na ako niyan para pagdating ng alas 9, alas 10 pwede na ako matulog. So ganun lang mga tol. Naka 3,700 tayo. Hindi kasama tip doon. Siyempre may tip tayo, no? Meron tayong tip mga tol. So ayun lang mga tol. Maraming salamat. At thanks for watching. Ingat. God bless. Sana pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos.